posibleng sa bilateral talks pa rin daw mauwi ang usapin sa agawa ng teritoryo sa West Philippine Sea. Kahit kasi nanalo sa UN Tribunal, hindi raw basta pwedeng tablahin ng Pilipinas ang China. Alamin kung bakit sa pag-aksyon ni Carla Lim. Malaking tagumpay para sa maraming Pilipino ang ibinabang desisyon ng UN Arbitral Tribunal kaugnay ng agawan ng Pilipinas at China sa malaking bahagi ng West Philippine Sea. Pero para sa ilang eksperto, tila wala naman daw agarang epekto ang naturang desisyon. Wala kasing police powers ang UN Arbitral Tribunal para ipatupad ang ruling nito. Hindi rin pwedeng patawan ng parusa ng Arbitral Court ang China kapag hindi ito sumunod sa ruling. Kaya ang mga strukturang itinayo ng China sa mga artificial islands sa West Philippine Sea malabong matanggal. Ayon kay dating Ambassador Lauro Baha na permanent representative noon ng Pilipinas sa United Nations, pinakapraktikal na gawin ng gobyerno ay gamitin ang ruling para malayang makapangisda ang mga Pinoy sa Scarborough Shoal. Forget about the structures, maybe on the living resources, for example, on fisheries, where our fishermen are the first victims of this so-called bullying. You can get some concessions from the Chinese. Pero sa hinaba-haba ng proseso, babagsak pa rin ito sa bilateral talk sa pagitan ng Pilipinas at China. Yun nga lang, sa pagkakataong ito, may alas na ang Pilipinas laban sa China. At this stage, you talk first to China. After you have exhausted every effort to do bilateral with your main friend. Sinang-ayunan din ito ng International Affairs expert na si Richard Heydarian. At least yung arbitration ay nagbibigay ng bargaining chip sa atin. Kasi kung walang arbitration at walang victory, and then kausapin mo ang China at wala kang support ng Hindi US. ka talaga papakinggan nun. Exactly. So surrender ang mangyari dyan. Para naman sa Direktor ng Maritime Affairs and Law of the Sea, magagamit ang Pilipinas ang desisyon sa paghahanap ng langis. From a legal standpoint, no, may malakas yung malakas yung kaso natin na dapat tayong mag-continue doon sa pag-develop ng area, no? So ngayon kailangan yun ang isa sa mga priority siguro ng bagong administration kasi kailangan natin yung resources na yun, no, para doon sa Malampaya, no? Kasi mauubos na yung resources ng Malampaya by 2020. Ayon naman kay Vietnamese Ambassador Trong True Dong, inspirasyon na maituturing ang panalo ng Pilipinas para sa iba pang claimants na may parehas na hidwaan din sa China tulad nila. We reserve the right to defend ourselves, to defend our rights, and we do not exclude any kind of means, peaceful means, including, the using of the arbitration. Umaaksyon, Carla Lim, News 5.